himay natin ang ordinansa ng Quezon City patungkol sa curfew. Ano po ba, attorney, ang nilalaman ng ordinansa sa curfew ng Quezon City at may iba po ba ito sa pwedeng ipatupad ni President-elect Rodrigo Duterte nationwide? Well, mukha namang hindi na iba. Basta't sabi lang ng ordinansa, may oras. Ang tingin ko dito mura alas 9 o alas 6 hanggang alas 5 ng umaga, dapat wala ng mga bata nasa lansangan. Maliban na lang sa mga hindi maiiwasang mga bagay-bagay. Halimbawa, emergency, papunta sa ospital o kaya may activity ang school. Halimbawa, may organization, school party na gagawin sa isang lugar. At halimbawa rin, kasama naman ang mga magulang sa mga inaasahang bagay na dapat puntahan. May mga exceptions rin naman. Pero ang tinatawag na default mode, kung nakita ang anak nyo sa lansangan, may ipagpapalagay muna na ang mga magulang ang siyang pabaya. I see. Yan ang punto niyan. Kaya yun yung nangyari, no, attorney? Sa interview, makikita natin, umiyak pa nga si tate. Kawawa Umiyak naman. si tatay. Sana maawa sa kanya yung sarili nilang mga anak at apo. Totoo at yan. makikita nila na kung lalabag talaga sila dito, mga magulang nila mismo at mga lolo at lola nila, Yes. mga guardian, makukulong din. Oo. Pero yung pagkakulong, yung parusa ng ordinansang ito, ano po ba, gaano ba kahaba ang pwedeng maging pagka-detain sa mga lumabag na magulang? May multa at may community service lang. At palaki ng palaki habang nauulit. No? Pero alam mo, Grace, no, yung batas naman hindi masyadong mahigpit. Ibig sabihin kung merong depensa ang isang magulang, hindi naman siya mamumultahan o kaya mako-community service. Kasi nakalagay rin sa batas na iyan na kung ang bata ay wala sa bahay nila at iyon ay pinahintulutan ng magulang, mananagot ang magulang. Yes. Pero kung nag-exert ang magulang ng sufficient control, Yes. at talagang napakapasaway pa rin ng bata. Ibig sabihin na sinabi ng magulang, hindi ka na aalis ngayon ha? Okay, alas 10 na, hindi ka na aalis. O, diyan ka sa kwarto mo. Yung bata malikot talaga. Tumakas sa pamamaraan ng paglabas sa bintana. Diba? Wala na talagang magagawa si nanay at tatay dyan at si lolo at pag lola. napatunayan na talagang tumakas yung bata, Yes. hindi alam ng magulang na ginawa ng batang ito, hindi pwedeng maikulong o pwede pa rin? Hindi pwede. Hindi pwede. Oo, sapagkat nakalagay sa batas ganito. Makukulong lang ang magulang kung layunin o talagang pinayagan na umalis o merong hindi sufficient na control na napatunayan ang magulang. So, knowingly permitting Yes. or insufficient control. Pero kung sufficient control naman yung mga magulang, maganda naman ang pagsabi niya sa mga bata. Halimbawa, ito, extreme na ito ha, extreme na ito, bawal to. Yung tinalian niya na yung bata. Ang galing pa rin ni Totoy. Di ba, nakaalis pa rin. Wala na talagang magagawa. Hindi mo naman pwedeng parusahan ang mga magulang sa mga imposibleng bagay. So, attorney, dun sa parusa ng ordinansa, wala talaga yung pagkakakulong. Pero bakit nakulong itong mga magulang na ito at mga guardian nung Biyernes pa daw po sila nakulong? Bakit nga? Bakit nga po nangyari iyon? Bakit ho kinulong? Bakit kinulong? Multa lang naman at saka community service. Pero kung multa lang at community service at hindi nga kayang bayaran itong mga magulang na ito, ang multa na 2,000, 3,000 Yes, pesos, tama ka. ikukulong? I-detain? Tama ka doon. Bakit ganoon? Hindi Hindi naman dapat. Po. Hindi dapat. Dapat ipagpaliwanag nyo rin ang mga magulang bago nyo ikulong. Kasi malinaw ang batas, Grace. Yes. May depensa Dapat ang lahat ng tao, pinagpapaliwanag nyo at kung tingin nyo nagsasabi ng totoo, wala pabayaan na. Diba? Minsan nakikita ko nga si Lolo naiiyak pa. Oo nga Oo. kawawa naman. So, agree po ba kayo, attorney, na maybe the information na binibigay ngayon, hindi lang sa mga mamamayang Pilipino, kung hindi para sa mga nagpapakulong din, kulang na kulang talaga kasi mukhang implementation pa lang, mali-mali na tayo. Ang nagkukulong dapat alam ang batas. Diba? Obviously, parang hindi yata alam, attorney. Oo nga Hindi ang na lang parusa. huli ng huli dyan, biglang gumising si tatay. Gumising si tatay nung umaga, may tumuktok, sir, huli kayo. Ang anak nyo nakita namin. Ano? Teka,
Teka, alam ko yung anak ko nasa kwarto niya, pinagsabihan ko ba kagabi 100 times, umuo sa akin. Kita mo, may sufficient may sufficient control yung tatay, pero napakapasaway ng bata. So hindi dapat ikukulong yon. Kaya dapat ang mga nanguhuli rin, tama ka, Grace, alam nyo rin ang nakalagay sa batas. Kung hindi, talagang maaabuso kasi. Kung ganon, pwedeng kasuhan nitong mga magulang na nakulong ang Quezon City Department. Tumpak, Attorney Grace! Ang tawag dyan... Not that I'm giving any ideas, pero pwede. Pwede. Kasi bawal yun. Hindi yan ang nakasaad sa ating batas, pero nakulong itong mga magulang natin. Marangal ang layunin ng batas. Wala namang kaduda-duda doon. Pero ang pagpapatupad ng batas, dapat tama rin. Kasi kung kinulong yan ng walang kadahilanan at inosente pala itong mga taong to, ang tawag dyan, arbitrary arrest. Ayan, makukulong rin kayo mga humuli. Kaya dapat, alam mo, kamukha sinasabi ni Presidente Digong, no? Alam ko naman si Presidente Digong, fiscal yan. Yes. Dapat talagang, alam niya rin na dapat sumunod rin sa pamamaraan, nilalahad ng batas. Hindi na lang huli ng huli, di ba? Isipin mo na lang, Grace, itong sinanay magtututor na sa anak niya. Magtututor na. Tuturuan na yung anak niya, tapos biglang may tutok-tok, Nay, wag muna kayo mag-tutor. Kulong kayo muna. Ano bang klaseng batas yan? Because you have to allow a person to also explain. Pero sabihin natin, attorney, talagang pabaya yung mga magulang. Hindi pa din pwedeng ikulong ang mga magulang dahil hindi yan ang parusa na nakasaad sa ordinansa or sa batas natin. Oo. Kasi ano lang kasi multa. Again, Multa. so to reiterate mga kapatid, multa at community service. Hindi kulong. Oo. Pero meron tayong tinatawag na PD 603. Ano Presidential Decree 603 Child and Welfare Youth Code. Doon sa Article 59 no, nakalagay naman ang mga tunay na pabayang mga magulang na talagang nagdudulot ng mga immoral na buhay ng mga bata, pwede talagang ikulong. Pero yun Hanggang 2 buwan. Pero yun na yung may involved ng drugs or siguro mga Pwede, weapons. Kasi naging immoral life na yung bata. Hindi yung umattend lang ng party at hindi Hindi lang yung nakapag-stay in. tumakas, oo. Kaya, yan. Alam mo, kaya doon sa mga nanonood na tiga Quezon City, ako tiga Quezon City ako eh. Oo. Kaya kung ang anak nyo, hindi naman pumunta sa isang party na organisa ng eskwelahan o kaya ng mga legitimate organization, sabihin nyo, mag-stay in ka na lang dyan muna. Susunduin kita alas 6 ng umaga. Ayan, ang dami po natin natutunan at yung mga nanguhuli dyan sa Quezon City din po ha. Easy lang. Narinig nyo na po ang sinabi ni attorney. Okay? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.